Hello, good morning to all guys, to all my friends, amigo, amiga. Thank you to sa inyong lahat. Again, thank you again, and good morning po. So, sa ngayon, ating ulitin yung what we call impeachment trials ng ating VP Sara Duterte regarding po sa what we call paglustay ng 125 million in 11 days po. Ganyan po ang pira ng Pilipinas ng Confidential Fund. So ngayon, siyempre, bago ang lahat, ay share ko muna yung what about yung kay President Bongbong Marcos na confidential fund na 4.50 billion a year po in 2022. In the following year, 2023, naging tumaas pa, 4.56 billion po. Ganyan po ang pira ng confidential ng Bongbong Marcos. Malaki, di ba? So, ngayon, nandito sila yung kay BP dahil nga nilos tayo ng ating BP regarding po sa 11 days na what they call paglustay 1.5 million. So, ganun po. So, regarding po nga what they call infrastructure project ng what they call in Subway Manila, baka hindi pa alam ng iba. Swerte kung alam ninyo, sana alam ninyo dahil supposed to be ang Subway train Manila ay matapos yan in 2030 po. So ngayon, delaying of what they call completion, hindi matapos in 2030. So magiging 2035 o before 2035 po matapos yan ang Subway train Manila. So ngayon, kayo na ang isip kung paano nangyari ang budget, di ba? Siyempre, loan yan sa Tokyo, Japan. Japan ang contractor, siyempre Japan din ang what we call na mahala sa mga trabaho. Pero sa ngayon, baka hindi pa niyo alam. So, yan po. The budget of program being transferred to an program po. Ganyan po ang what we call secret ng what we call budgeting. So, again, thank you sa inyo lahat. So, balik naman tayo ulit sa ating pag-impeach ng trial ng ating BP. Okay, makinig tayo. Memorandum, notice of suspension, notice of disallowance, at pinag-aaralan rin ang mga response ng mga national agencies na covered ng Confidential and Intelligence Fund. Yes po, tama po. Tell us, Madam Witness, how many of these national agencies, local government units, Yan po ang D14 trial. conducted a post-audit? Yung sa national government agencies po, more than 20 na. Sa local po, madami-dami na rin po, mga more than 50. Sa GOCCs naman po, mga less than 10, mga 5 to 10 po. So more than 20 national agencies, tama? More than 30, 50 local government units? Yes po. And Mga GOCCs po, mga less than 10. okay. So when you took over, nung ikaw ang take over kay Attorney Wamil, nung February, when he retired or was transferred to another COA office in February 2024, you were then at that time also in COA ICFAO. Yes po, tama po. And ano naman ang participation mo, if any, dito sa pag-post-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd Secretary? Sa Office of the Vice President po, ang naging participation ko po is dun sa for the period December 21 to 31, 2022, ako po ang nag-evaluate ng response nila sa notice of suspension. Doon naman po sa first to third quarters ng 2023, ako po ang nag-evaluate sa response nila sa mga audit observation memorandum. Sa DepEd naman po, ako po ang nag-evaluate ng responses nila para doon sa dalawang AUM for the first to third quarters of 2023. Okay, Madam Witness, you took over the functions, or you took over yung mga inaudit ni Attorney Wamil. Are you aware na gumawa siya ng isang tabulation tungkol sa acknowledgement receipts for the last quarter of the Office of the Vice President, December 21 to 31? Are you aware na merong ginawang tabulation si Attorney Wamil? Yes po, aware po ako sa tabulation, Mr. Wang. If this tabulation is shown to you, and for purposes of identification, Your Honor, this has been previously marked in evidence as P-1-29 for the prosecution. Showing to you, Madam Witness, please go over this tabulation prepared, and may we ask permission for Attorney
our Associate Attorney J. De La Cruz to be allowed to present this to the witness. Assisting counsel of the parties may approach. Just for the record, Your Honor, the witness is going over the tabulation submitted and marked by by Attorney Wamen, and it is Exhibit P-1-29. Noted and made part of the records. Do you confirm, Madam Witness, that ito ang tabulation na sinubmit ni Attorney Wamil sa COA Igpao Office na minana mo sa kanya? Yes po, ito po yung tabulation na kasama po doon sa mga documents na na-forward sa akin. Okay. After you receive these documents from Attorney Wamil through the office of the COA Igpao, what happened next? After po ma-issue yung notice of suspension sa OBP, nag-submit po sila ng response noong March 13, 2024 po. Itong response na sinasabi mo, meron ka bang kopya? And if shown to you itong response ng Office of the Vice President, will you be able to identify the same? Yes po. Your Honor, for easy reference of the presiding officer and this impeachment court, may we ask permission to flash it in the screen? Counsel may do so. You're referring to Exhibit P-1-13-B Yes, Your Honor. and respondents 1-120 OBB. This is stipulated document, Your Honor. You may proceed, So counsel. the counsel for the defense is now looking at it. Madam Witness. Having gone over this document, Madam Witness, ito ba yung sinasabi mong letter response ng Office of the Vice President? Yes po, ito po yung same copy ng response ng OBP sa notice of suspension. I will now show you, Counsel, JVP. I will now show you the second page of this letter, Madam Witness, being flashed on the screen. Please look at the second page. In particular, we have what appears to be certain signatures. Mga signature na nandyan sa second page ng response ng Office of the Vice President. If shown to you, Madam Witness, will you be able to identify the signatures? Yes po. There is a signature appearing on top of the name Attorney Sulaika Sulweka. Attorney Lopez. There is a signature appearing above the name Attorney Sulaika Lopez. Would you be able to identify that signature? Yes po. Bakit, Madam Witness? Kasama po kasi doon sa sinabit sa liquidation documents na nabigay sa akin, na turn over sa akin, yung list ng signatories po ng OBP. At kasama ba doon ang signature ni Attorney Sulaika Lopez? Yes po. There is another signature here appearing atop the name Lemuel Ortonio. Please go over this signature and tell us if you are familiar. Nakikilala mo ba tong signature ng isang Ortonio sa dokumentong ito? Yes po. Why, Madam Witness? Kasama rin po ito doon sa list ng specimen signature na nasubmit po sa amin doon sa liquidation documents nila. And, pag alam mo, sino ba itong Attorney Sulaika Lopez? Based po dito sa dokumento na to, siya po ang Chief of Staff ng OBP. Undersecretary po at Chief of Staff. Ito naman Mr. Lemuel Ortonio. Sino naman itong Lemuel Ortonio na to? Based po sa document, siya po ang Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff. Sa letter response na to, So again, diyan lang muna tayo sa mga what we call the pagdalitis o pagbabasa ng mga dokumento. So mahaba ang proseso yan. Tingnan natin kung anong klase mga posisyon dahil mahaba talaga yan kaya mahirap magbasa. So ngayon, bago ang lahat, so sa hindi pa nakaalam yung na-discover ni Congressman Ungab insertion budget 241 billion in 2024, wala pa nasulbad yun. Kung na-discover din na kita daw ni Pin Lacson, 100 billion insertion, pero wala naman nasulbad, pero wala na nangyari. Nakita lang daw niya, pero wala din nangyari. So, ganyan po ang problema. So, ngayon, in 2027, mayroon na tayong budget na what we called 7.2 trillion po.
So, in the last year po, 6.793 trillion po, lumubo po. Tumaas po ng ibang bilyon, malaki. So, mayroon din siyang natawag na 107 billion na what they call ang program po. Yan po ang program po. So, mayroon kong pahabol, baka hindi alam kung magkano yung budget sa Panggilbe Bridge sa Panggilbe Bridge Mindanao. Ano yun? More or less. Gawin natin 8.3 billion po ang gasto noon. Ganun po. And sa Cebu, Cordoba Bridge, yan po ay 27.9 o almost 30 billion po ang gasto. Ganyan po ang gasto. Pero sa flood control project, napakaraming pera. Ewan ko paano napunta. Marami naman problema ang what they call flood control kay binangga o na lusaw o paano yan. Again, yan po ang problema ng Pilipinas po. Ghost Project, scandal. So again, thank you everyone. Bye-bye. Mag-ingat po lahat. Miss you all. See you next time.